Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na we need a real king. We need a real king. Una po, tingnan po muna natin yung senaryo dito sa chapter 8. So dito po sa verse 1, mabasa po natin kung nakabukas na po ang inyong mga Bible. Sabi po dito, na matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. So ngayon po, medyo may edad na po si Samuel by that time at ginawa niya pong hukom o mga judges ng Israel yung kanyang mga anak. Ang kanyang pong anak ay si Joel at si Abias na nakasulat po sa verse 2. Ngunit dito po, tingnan po muna natin kung ano nga po ba yung role o trabaho ng isang judge o hukom. Dito po, meron po silang three main na trabaho. Una po is yung military leaders. Pangalawa po is yung moral leaders. And lastly po yung judicial authority. So makikita po natin in Judge 2 verse 16, ang sabi po dito, dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom, mga judges po, na siya magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. So makikita po natin dito na yung mga judges po, ang trabaho po nila, isa sa mga trabaho nila ay yung maging military leaders. So sila po yung, sabihin na natin sa panahon natin ngayon, mga general. Ayan. So sila po ay mga military leaders. And second po, sabi po dito sa, yung paano po sila nagiging moral leaders, sabi po dito sa Judge chapter 2 verse 17, ngunit hindi nila sinusunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh, ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. So makikita rin po natin dito sa verse 17 that they are moral leaders. So nagbibigay sila ng pattern morally. And sila rin po ay, dahil judges po sila ay judicial authority. Okay? So yun po yung kanilang main role ng mga judges. And yung anak po ni Samuel, gaya po nung sinabi natin, ginawa niya pong mga hukom. So supposedly, sila ay, sabihin natin, mas mabait kumpara sa karamihan dahil sila ay moral leaders at dapat sila ay responsable. Ngunit mabasa po natin in verse 3, sabi dito, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa na kanilang ama. So hindi po nila inobey yung pattern na ginagawa ni Samuel. Kaya po dito, ngunit ang ginagawa po nila, naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng mga suhol, at hindi pinapairal ang katarungan. So yung purpose ng mga hukom, ng mga judges na anak ni Samuel, ay hindi po nila na-perform. So hindi, nag-fail po talaga yung mga anak ni Samuel na gawin yung dapat nilang gawin. So ngayon po, dahil ganun po yung nangyayari, ano po ang ginawa ng bansang Israel? Sabi po dito sa verse 4, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, sabi po niya, ito ang sabi ng mga leader ng mga Israelita, sabi dito, matanda na po kayo, ang mga anak ninyo, naman ninyo'y hindi sumunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. So on point po ng mga leaders ng mga Israelita, mga pinuno po, sabi may dalawa po silang concern. Una, matanda ka na Samuel. Okay, so malapit na po kayong mamatay at hindi po good leader yung mga, dahil malapit na kayong mamatay at yung papalit sa inyo, most likely, ay hindi good leader. Kaya sabi dito, yung mga anak po nila, gaya po nung na-mention, ay hindi po sumusunod. So most likely po, hindi magiging good leader yung mga anak ni Samuel. Ang tanong ko po dyan, bakit po kaya mahalaga sa bansang Israel na mayroon silang hari? Di ba? Bakit po sila nagde-demand ng isang hari? Kung mabasa po natin in Judge 21 verse 25, sabi po dito, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So dahil importante po yung hari sa kanila kasi kapag wala po silang hari, ginagawa po nila kung anong po yung tama sa kanilang paningin. At kung titingnan po natin yung buhay ng bansang Israel,
matigas po yung ulo nila at gumagawa po sila ng maraming kamalian. Sila po ay makasalanan talaga. Kung makasalanan sa makasalanan lang po, sila yung pinakamakasalanan. Kaya kailangan nila ng hari dahil po wala po naglilid sa kanila at ginagawa po nila kung ano po yung tama sa paningin nila. Kumbaga po, sa dalawang tao, bagamat parehas pong tao at parehas kumakain, magkaiba po yung tama at mali pa rin. Di ba? Hindi po laging parehas yung, ito sa akin tama, sa ibang tao, mali yung aking pananaw. So may kanya-kanya po silang direction pagdating kung ano ang tama at mali. Kaya po ang sabi dito, so they demand for a king. Nagdemand po sila ng isang hari. Nag-request sila kay Samuel ng isang hari. At makikita po natin, ano nga po ba yung role ng isang hari? Una po, ang role po ng isang hari is para po maglingkod kay Yahweh. Siya po yung magiging leader upang maglingkod kay Yahweh. So next po is ine-expect po na ni Yahweh na kapag may isang hari po, ine-expect po ng bansang Israel na dapat sumusunod sa kautusan. And lastly po, gaya po na mention, ang isang trabaho ng hari is para mag-defend o maging leader sa pakikidigma. Kaya umalala po natin si Haring David, di ba? Siya po yung leader supposedly nasa gera siya pero wala siya sa gera. Dahil ang isang trabaho po ng hari ay para maging leader sa isang digmaan. At yun po yung senaryo kung bakit po nagde-demand ng hari ang bansang Israel. At para po sa aking unang puntos, Yahweh's kingship. Yahweh's kingship. And thank you. Yahweh's kingship. So dito po, sabi po dito sa verse 6, nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. O sa English po, but the thing displeased Samuel when they said, "Give us king to judge us." And Samuel prayed to the Lord. Bigyan po natin ng emphasis yung give us a king to judge us. Humihingi po sila ng hari upang maging hukom nila. Pero yung judge po na salita, ito po ay sa Hebrew po, ito po ay salitang shapat. Ayan. Na may pagkahulugang pong to judge or to govern. Kaya kung bakit po nalungkot si Samuel dun sa request ng bansang Israel, hindi lang po nila nire-request na magkaroon sila ng hari para maging hukom nila, para maging leader nila, pero hinihingi po nila na palitan si Yahweh para maging hari nila. Ang gusto po ng bansang Israel ay hindi lamang po magkaroon ng physical na hari, ngunit ang gusto nila ay palitan si Yahweh na maghari sa kanila. Kaya po yung response po ni Samuel, yung govern po, hindi lang po siya basta para mag-lead, pero mamuno sa kanyang kaharian. Yung po yung request ng bansang Israel na hindi po nire-recognize ng bansang Israel na si Yahweh ay ang kanilang hari, na nag-govern sa kanila and to lead them. Yun po yung kinalulungkot na nangyari kay Samuel. Yun yung request ng bansang Israel. Kaya ang response po ni Samuel, siya po ay nalungkot si Samuel sa kanyang request. At yung paningin po ni Samuel sa bansang Israel ay masama. Yung request po nila is sin sa paningin ni Samuel. Masama o evil po yung nire-request ng bansang Israel kay Samuel. Kaya po ang sabi dito, sa verse 7, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang tinakwil nila bilang hari. Kaya po, it is sinful yung demand ng bansang Israel. Kasi po, hindi lang po si Samuel ang tinalikuran, gaya po nung sinabi, ngunit si Yahweh po ang tinakwil upang maging hari. Pinapakita po dito yung pagiging makasalanan ng bansang Israel. Kaya po ang sabi po sa Deuteronomy 17 verse 14 to 17, kapag kayo naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh, makakaisip kayo magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayo maglagay ng hari, ngunit
ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. At mula sa inyong lahi, huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaring iutos sa iba ang magbalik sa Ehipto para ikuha ang maraming kabayo sapagkat pinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Verse 17, hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya ay makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. So dito po makikita natin sa Deuteronomy na pwede naman pong pumili ang bansang Israel ng hari. Ngunit ano sabi po dito? Ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. Yung hari po na pwedeng piliin ng bansang Israel ay yung pinili ni Yahweh. Ngunit ang dinedemand po ng bansang Israel sa 1 Samuel chapter 8 ay yung hari na sila ang magtatalaga. Hindi po ang hari na ninanais ni Yahweh. So gusto po nila ng isang hari. Kaya po sabi dito, hindi ikaw kundi ako ang tinakwil nila bilang hari. After po iligtas ni Yahweh ang bansang Israel ng paulit-ulit, after po niyang labanan personally ni Yahweh, yung mga kalaban ng bansang Israel, after po ipagtanggol ng Diyos ang bansang Israel sa mga Filisteo sa ating mga nakaraang pag-aaral, after po pagpalain ng Diyos at iparanas ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa bansang Israel, ano po yung tugon nila? Ang tugon po nila ay tinakwil po nila si Yahweh bilang kanilang hari. At minsan po, kagaya po tayo ng mga bansang Israel, tinatakwil po natin si Yahweh sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa Kanya. Kasi po, ang problema po dito, hindi nagtitiwala ang bansang Israel kay Yahweh na siya po ang mag-lead at siya ang magpoprotect sa bansang ito. At kagaya rin po tayo minsan ng bansang Israel, tinatakwil po natin si Yahweh sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa Kanya. The reason kung bakit sila po ay humihingi ng hari, hindi lamang po para magkaroon ng physical na hari. Gusto po nila magkaroon na magli-lead at magtatanggol sa kanila at maging katulad ng ibang bansa sa paligid nila. Tinatakwil natin minsan ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa panahon at sa oras na hindi po maganda ang sitwasyon natin sa ating buhay. After po nating maranasan yung biyaya ng ating Panginoon, yung pagliligtas ng ating Panginoon, yung blessing ng ating Panginoon, kagaya ng bansang Israel, tayo pa rin po ay nagdududa sa ating Diyos. Naalala ko nga po, kapag panahon na ako po ay nagkakaroon ng nagdududa, lalo na po kapag sa panahon na mahirap po yung pinagdadaanan. Sabi nga po ni Camille, sabi, ngayon pa ba tayo magdududa sa Diyos? Ngayon pa ba tayo magdududa sa Diyos? And it reminds me na sa dami ng pinagdaanan sa buhay, kagaya ng bansang Israel, sa dami nating na-experience na shortcomings, nagiging sapat pa rin ang Diyos sa ating buhay. Ang pagtatakwil po kay Yahweh ay hindi lamang po 1 o 2 beses ginawa ng bansang Israel. Ngunit paulit-ulit po. Kaya po ang sabi dito sa verse 8, ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noong pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kumbaga po, ang gusto sabihin ni Yahweh kay Samuel, hindi na bago sa akin yan. Yung talikuran ako ng bansang Israel, ever since ginagawa na nila sa akin yan. Hindi bago sa akin yung ginagawa nila yung pagtatakwil, yung pagtalikod sa akin. Kaya po ang mababasa natin dito sa Exodus 14 verse 10 to 12, sabi dito, matinding takot ang naramdaman ng mga Israel na makita nilang dumarating ang Paraon at mga Ehipto. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas ng mga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo ang mangyayari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi mo sa amin, sa iyo,
na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatili na alipin sa Ehipsyo, sapagkat mas gusto naming maging alipin kaysa mamatay dito. So ngayon po, nagrereklamo dito yung bansang Israel. Nung niligtas po sila ni Yahweh sa pagkakaalipin, sa exile, nagrereklamo po sila dahil nakita po nila na susugurin na ulit sila, huhulihin ulit sila, dadalhin sila sa Ehipsyo at baka pamatay sila. Ngayon, nagrereklamo sila kay Moises at hindi lang po sila kay Moises nagrereklamo, ngunit kay Yahweh dahil yun po ang plano ni Yahweh na sila iiligtas. So makikita po natin dito na yung pagtalikod ng bansang Israel kay Yahweh mula noon ay paulit-ulit na nilang ginagawa. Yung pagrereklamo nila kay Yahweh ay paulit-ulit na nilang ginagawa. Kaya dito po sa 1 Samuel chapter 8, ito po ang naging ginawa ni Yahweh. Binigyan po niya ng warning ang bansang Israel sa pamamagitan ni Samuel. Kaya sabi po dito sa verse 9, sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. So dito po sa second point, binigyan po sila ng warning ni Yahweh sa pamamagitan po ni Samuel. At yung verse 10 to 17 po, hindi ko na po babasahin. Nandun po yung warning ni Yahweh para po sa bansang Israel. At kung isa-summarize po natin yung verse na yon, ang magiging hari po nila ay makasarili at wala pong pakialam sa kanyang kingdom. So yun po yung ma-experience nila. Kaya po nabasa natin kanina sa Deuteronomy na dapat yung hari, si Yahweh ang pipili. Dahil kung ang bansang Israel ang pipili, yun po ay magiging makasariling hari at hindi po pamumunuan ang bansang Israel. Kaya po ang sabi dito sa verse 18, pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So alam po ni Yahweh na pipili sila ng hari at yun po, darating ang panahon na dadaing po sila kay Yahweh, ngunit hindi po sila papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari. So binigyan na sila ng warning sa pamamagitan ni Samuel, binigyan sila ng warning ni Yahweh para sa haring pipiliin nila. Pero ang tugon po nila, after nilang marinig yung warning, sabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari na siyang mamahala, manguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Yun po yung reason kung bakit po sila nagkasala kay Yahweh. Sabi dito, upang kami maging katulad ng ibang bansa, upang ang aming hari na siyang mamahala at manguna sa aming digmaan. Pero kung makikita po natin, every time po na nagbabattle, nakikidigma ang bansang Israel, ano po yung reason kung bakit po sila nananalo? Dahil kasama po nila si Yahweh. Kaya po nila nakukonquer yung ibang kalaban, yung mga kalaban nila, dahil kasama po nila si Yahweh, kasama nila ang Diyos. Ngunit hindi po yun nakikita ng bansang Israel. Ang Diyos po mismo ang lumalaban para sa kanila. Ang Diyos mismo ang nakikidigma para sa kanila. Kaya po ang sabi dito sa Deuteronomy 1 verse 30, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad na nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Si Yahweh po mismo, ang Diyos po mismo ang nakikidigma para sa bansang Israel. Ngunit ang dinedeman ng bansang Israel, bigyan mo kami ng hari upang siya yung mag-lead. Hindi lamang po leader si Yahweh, ngunit siya po mismo ang nagtatanggol sa bansang Israel. Sabi po dito, having God as a leader of battle is not incompatible with having a human king. Kaya po sila nananalo. Kung di babasahin po natin yung susunod na mga chapters sa 1 Samuel, kaya po sila nananalo sa battle dahil bagamat may hari na sila, dahil yung hari nila, human king nila ay dumidepende kay Yahweh. Kaya po sila naniniwala. Kaya po sila nananalo. Kaya nga po ang sabi sa 2 Kings 18 verse 5, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh
ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na nauna man at sumunod sa kanya. Nagiging successful po yung hari kapag nagtitiwala po kay Yahweh. Dahil po nagtitiwala kay Yahweh. Kaya po sabi dito sa last point ko po, hindi po tapos kasi medyo may dalawa pa po subpoint. Ang last po ay Yahweh's punishment. So pinarusahan po ni Yahweh ang bansang Israel sa pamamagitan ng pinabayaan po niya ang bansang Israel na pumili sila ng kanyang hari. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya sa mga ito kay Yahweh. Sabi mo sa verse 22, sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y pinauwi ni Samuel ang mga Israelita sa kanya-kanyang bayan. Pinabayaan po ni Yahweh na magkaroon sila ng hari, na kung saan po yung magiging hari po nila ay hindi po magiging mahusay o hindi magiging magaling. So, sa panahon natin, hindi po mala Vico Soto yung magiging leader nila. Ayan. So, hindi po Vico Soto yung magiging leader nila. Yun po yung mangyayari sa kanila. Kaya po, ang gaya po na sabi ko kanina, they don't see Yahweh as a king. Hindi po nila nakikita si Yahweh bilang isang hari. So, doon po makikita natin, the king the people wanted. So, this whole chapter, nakita po natin yung hari na gusto ng bansang Israel. Gusto nila mag-install ng hari para sa kanilang mga sarili. Bagamat sila ay binigyan ng warning ni Yahweh, gusto pa rin nila magkaroon ng hari. So God gave them their heart's desire in King Saul. So doon po pumasok si King Saul. At kung makikita po natin yung roster nung hari na na-experience ng bansang Israel, hindi po sila all-star lineup. Kumbaga po, hindi po sila talaga magagaling. At hindi po talaga good leader. So wala nga pong kahit isang Vico Soto doon eh. Ayan. So wala po talagang, walang good governance nangyayari. Even po si Haring David, na, siya yung pinakamagaling na hari na na-experience ng bansang Israel. Even po si Haring David ay nag-fail. So sabi po dito, the people wanted a king instead of the king. Gusto po nila ng hari, ngunit hindi ang hari ng mga hari. Gusto po nila ng physical na hari, ngunit ayaw po nila na hari na si Yahweh. Ngunit makikita po natin dito, in relation po sa atin, papuri po sa Diyos dahil tayo po ay may hari. Na kung saan po ay nakaupo sa kanan, upuan ng ating Diyos, na nagkatawan tao at na-experience po yung pahirap at sakit ng mundong ito. Yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po makikita po natin dito, we need a king. Kailangan po natin ng hari. At tayo po ngayon ay may hari na. The king, the people need. The king, the people need. Lagi po tayo naghahanap, kapag nasa workplace po tayo, lagi tayo naghahanap ng isang leader. Tama po ba? Kumbaga kahit po tayo, sabihin nating manager na, meron parang mas mataas sa atin. Na kung saan, yun po yung magli-lead sa atin. At gagabayan tayo. At tayo po ngayon, bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano, tayo po ngayon ay may hari. At yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. So marami na po tayong na-experience in relation po sa panahon natin ngayon. Marami na po tayong naging presidente. At marami rin pong presidente na hindi po talagang nagiging successful yung kanilang leadership. Okay? So hindi ko na po i-mention yung issue natin ngayon pagdating sa maulan pa naman. Ayan, sa pagdating sa baha. Pero marami pong mga leaders sa panahon natin ngayon na nag-fail. And ngayon po, we have hope sa ating pong Panginoong Hesukristo. So maraming leader na inaasam natin, pero ngayon po, meron po tayong hari ng mga hari. Yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng bansang Israel, nawa po, wag nating gayahin yung bansang Israel na hindi po nila nakikita ang Diyos bilang isang hari.
Kaya sabi ko po dito, we must show reverence to our real King. We must show reverence to our real King. Dapat po bigyan natin ng malalim na paggalang ang ating hari. Hindi po natin dapat gayahin yung bansang Israel na hindi po na nakikita si Yahweh o ang ating Diyos bilang isang hari. Kaya dapat po hindi tayo mabulag ng mundong ito na hindi po wala tayong hari. Meron po tayong hari at yun yung ating Panginoong Jesucristo. Na bagamat tayo po ay rebellious kagaya ng bansang Israel, bagamat tayo po ay makakagawa pa rin ng kasalanan sa palagian, pero tayo po ay laging welcome ng ating Diyos sa tuwing tayo ay nagkakasala. Kaya po ang sabi dito sa Hebrews 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono na mahabagin Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon na ating pangangailangan. Bagamat tayo po ay may source of income, huwag po tayong mahiyan lumapit sa ating Diyos. Mag-atubiling lumapit sa ating Diyos sa palagian. Tayo po ay makakalapit sa ating Diyos. At dapat po sa paglapit natin sa ating Diyos, tayo po ay may magbigay ng galang at papuri sa ating Diyos. Huwag tayong maging katulad ng mga Israelita na naghahanap pa ng hari. They did not acknowledge Yahweh's kingship. They warned, binigyan po sila ng warning ni Samuel at sila po ay pinorasahan ng ating Diyos sa pamamagitan ng pinabayaan po sila ng ating Diyos. Ang pagkakamali po ng bansang Israel ay hindi binigyan na malalim na paggalang si Yahweh. Paggalang at respeto. Yun po yung naging kasalanan. Yun po yung naging pagkukulang ng bansang Israel. Pero kung makikita nyo po, lagi po silang bumabalik kay Yahweh kapag sila ay pinagpapala. Di ba? Kapag binibless po yung bansang Israel, lagi po silang bumabalik, lagi po silang sumusunod. So makikita natin doon, sumusunod sila kay Yahweh, hindi dahil gusto nila. Sumusunod sila kay Yahweh dahil sa blessing, sa pagpapala na ibinibigay ni Yahweh. Yung favor na ibinibigay ni Yahweh sa kanila. Ngunit after po nun, ang response po nila, pastangan pa rin po nila si Yahweh. Dahil after lang po sila sa blessing na ibinibigay ng Diyos at hindi po mismo sa Diyos. Kaya wag po nating lapastanganin ang ating Diyos sa pamamagitan ng hindi paggalang at pagrespeto. We believe that Christ is King. Ang tanong ko po dyan, but we are under the kingship by obeying. Tanong ko po dyan, are we enjoying Christ or just the blessing? Kagaya po ba tayo ng bansang Israel na sumusunod lang kay Yahweh, sumusunod lang sa Diyos dahil sa pagpapala? O tayo po ay sumusunod sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos? Dahil may reverence tayo sa Diyos? Tayo po ba ay na-enjoy ba natin si Jesus Christ, si Kristo, o na-enjoy lang natin yung blessing? Na Lord, a-attend ako every Sunday kasi binibless mo ko. Kapag hindi na po ba tayo binless ni Lord, hindi na po ba tayo a-attend? At para po sa aking pagtatapos, sa Matthew 6 verse 23, sabi po dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin po natin ang Diyos. Unahin po natin ang Diyos sa palagian. Huwag po tayong maging kagaya ng mga Israelita na inuuna ang kanilang mga sarili. Inuuna ang kanilang kapakanan. Ngunit unahin natin ang Diyos sa palagian. We must seek Christ. We must seek God always. At hindi lamang po yung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Huwag po tayong maging kagaya ng mga Israelita. I-reflect po natin sa ating buhay. Nandito ba tayo sa church, hindi lang po para sa blessing o para isik at kilalanin ang ating Diyos, ang ating hari na si Kristo. Nandito lang po ba tayo para sa pagpapala o para sa ating Panginoon? Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyong mga salita. Tunay nga po na itinama niyo po kami na kayo po ang aming hari. Patuloy nga po na mabigyan po namin kayo ng malalim na paggalang
sa palagian. Itama niyo po kami at huwag niyo pong hayaan na maging katulad po kami ng bansang Israel na sa tuwina kami po ay naghahanap ng mga hari. Ngunit kayo po ang hari. Turuan niyo po kami na makita kung gaano po kayo kahalaga sa aming buhay. At nandito po kami, hindi lang po kami after sa inyong mga blessing. Nandito po kami upang kilalanin kayo, mas lumalim ang relasyon sa inyo at patuloy na mapapurihan kayo. Tulungan niyo po kami na may apply po ang aming natutunan sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.